Okay, magandang araw po sa atin lahat, no? Ito na naman po, isa na naman pong DDS na kalbo. Okay? Ang sinungaling, ha? Sabi niya, susuko siya. Ngayon, hindi na sa susuko. Wala na natin. Hindi panoorin natin. Posibleng magmatigas at magtaguraw si Senador Bato de la Rosa sakaling magbaba ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya. Taliwas ito sa dati niyang pahayag na handa siyang humarap sa The Hague. Para sa ibang pang detalye, live mula sa Senado si Mean Los Baños. Yan naman ang trademark ng mga mga DDS na guilty. Ha? Ang magtago. Tignan mo, saan napunta yung mga kriminal na mga DDS? Nasaan na sila? Nagtago. Okay? Roque, Bantag. Ino bang iba? Ha? Dami nila. Nagsitakbuhan, ha? Nagtene. Nice. Ewan ko na lang. Bahala kayo sa mga buhay ninyo. Meron namang Interpol na dapat, ang maganda dito mga kaibigan, dapat dun siya sa magtago sa Indonesia, Malaysia. Nang wala na tayo problema. Interpol na lang titira sa kanya doon, di ba? Interpol na lang ang uli sa kanya. Bakit pa tayo dito yung problema? Sige, magtago ka mo. Mean, bakit parang nagbago ang isip nitong si Senador Bato tungkol doon sa ICC? Tama ka dyan, Ruth. Isa na nga raw sa mga kinukonsidera ngayon ni Senator Bato de la Rosa ang hindi na sumuko sa mga otoridad sakaling maglabas na ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Bakit naman daw siya susuko kung wala namang hustisyang maibibigay sa kanya? Taliwas ito sa pahayag ng senador nito lang nakaraang linggo na handa siyang magpaaresto at tumugo sa The Hague para rin daw maalagaan niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayon, Ilag-ilag ka na, Digong, ha? Inayawang ka na. Pinabayaan ka na. Mula ang ihip ng bata hangin, mong tila mahirap hungang. daw gawin na alagaan niya si Duterte dahil maging mga anak nga raw ng dating Pangulo, hirap makalapit sa kanya. Sakaling maging pinal ang desisyon ni De La Rosa na hindi na magpaaresto sa ICC, isa daw sa options niya ay maglagi na lang sa Senado ng matagal na panahon. Dati nang sinabi ni Senate President Jesus Cordero na pwede manatili si De La Rosa sa Senado sakaling ipaaresto na siya ng ICC. Nagpasalamat naman para dito ang senador. Dagdag pa ni De La Rosa, nasa Pilipinas lang naman daw siya at nagpapatuloy pa rin sa pangampanya. Ruth, narito ang bahagi ng pahayag ng senador. Malaking option yan para sa akin. Magandang kuha niya sa akin option. Dahil nga, hindi ka na pwedeng huliin. Napakadya ka sa loob. At dapat respetuhin nila yung Senate as an institution. So, maganda yun para sa akin. Nagpasalamat ako sa ating Senate President na he's willing to protect me while I am still a senator of this republic. Yan ang ipapakita na ang Senado as an institution ay naninindigan kung ano ang tama. Dito lang ako, dito lang sa Pilipinas. Bakit tayo umalis ng Pilipinas? Ruth, sinagot din ni Senator De La Rosa yung mga pasaring ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na hindi dapat gamitin ng institutional courtesy para payagan siyang magtago sa Senado. Dapat, kung sisiluin nyo to, itsyempo nyo. Ayan nananawagan tayo sa PNP, meron na kayong lead, okay? Na, halimbawa man, papasok siya ng Senate, di ba? Doon nyo na tago nyo. Tago nyo na dumating yung mga kaswaran para masilo nyo. Kasi kung ilalabas agad-agad din nyo, magtatago talaga yan. Ang gawin nyo, madaling araw ninyo dalin. Madaling araw ninyo, gapangin ninyo! Sayang na dyan, pag gapangin nyo. Pulisin ninyo ba? Pulisin ninyo. Pulisin ninyo yung dating pulis. Sana hanapin mo mismo. Meron na kayo lead kung anong gagawin nyo, PNP. Alam nyo na. Okay. Alam nyo na kung anong gagawin. Surveillance nyo muna. Pagdating ng warrant, huwag kayo maingay. Email nyo na lang, okay? Na bago pa siya makapagtago, masilo na siya.
Yun ang gawin nyo. Kayong ano, pulisin ninyo, pulisin ninyo. Alam niyo ibig sabihin, pulisin ninyo. Senado kapag may arrest warrant siya. Sagot dyan ni Senator Bato de la Rosa, mag-senador daw muna si Representative Manuel para pakinggan siya ni Senate President Cheese Escudero. Ruth? Meron din lumabas na mga ulat na may nagtaksil di umano sa kampo ni dating Pangulong Duterte kaya na uwi nga dito sa kanyang pagkakaaresto. No? Anong reaksyon dyan ni Senator Bato? Meron nga. May naririnig din nga daw siyang kwento, Ruth, kaugnay sa sinasabing may isa raw sa mga malalapit na tao kaya dating Pangulong Duterte ang nagtaksil, kaya nauwi sa arestuhan yung nangyaring pag-uwi niya galing sa Hong Kong. Pero hindi raw masabi o hindi raw alam ni Senator Bato de la Rosa kung sino yan. Pero nung tinanong siya kaugnay sa kanyang saloobin kay National Security Advisor Eduardo Año, inamin niya na masama ang loob niya kay dating DILG Secretary Año. Sabi niya, sana man lang daw ay nagpasabi, kurtesiya man lang daw sa dating Pangulo na arestuin siya pagdating ng bansa. So parang sinasabi ni Senator Bato, hindi siya galit kay Anyo dahil sa ginawa niya ang trabaho niya, pero personal yung kanyang tampo na bakit tila wala man lang daw pasabi na meron palang arestuhang mangyayari. Ayan tayo eh. Lambat nga eh. Lambat. Gustong lambatin. Okay? Malalambat mo ba yan? Kung kailangan ipaalam mo pa? Mga tantunik naman doon si Bato talaga. Ay, nako. Oras na umuwi ang ang dating Pangulo sa bansa nung nakaraang linggo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños. Ang tama. Dito lang. Dito lang sa Pilipinas. Yan madagad na. Ay, na. Budots nga muna. Ano nga ba maasahan mo sa mga DTS, di ba? Anyway, pusin na natin to. Ako sa ba? 5:30. Sos! Ay nako, buhay. Nga naman yung tipong kayo yung hari noon, kayo na yung hinahabol ngayon. Palakpakan natin po. Palakpakan natin ang Diyos. Tunay na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Yan talaga, pag gumawa ka ng masama, ang balik sa'yo, masama para sa iyo. Diba? Kaya, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Adios!